Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ang ating bida ay nagpumunta sa isang rented room upang mag-cultivate, at i-absorb ang 3 Rhoeopsis fruit na naglalabas ng nag-uumapo na aura, at inabot siya ng 3 araw sa pag-absorb ng lahat ng spiritual energy ng mga ito. Nang matapos si Zuhan sa pagko-cultivate ay lumabas na ang ating bida upang kasunod na magpunta sa kanyang paaralan, at habang si Zuhan ay paimpleng naglalakad na akala mo'y isang heartthrob sa paaralan. At bungad sa kanyang mga narinig ang mga sinasabi ng mga pangit niyang kaklase na ang mundo daw ay nasa panganib dahil sa pagsisimula ng spiritual energy revival na bumago sa mundo, dahilan upang magsilabasan ang kakaibang mga prutas kung saan ang ibang mga estudyante ng paaralan ay nakakonsume na ng mga ito. Maya-maya pa ay isang grupo ng mga mag-aaral ang sumalubong sa ating bida, at ito ay ang pangit na magkasintahan na sina Ximenqing at Panlianlian, kung saan may pagyayabang na sinasabi ni Ximenqing kay Zuhan na hindi niya ito nakikita ng mga nagdaang araw kaya naman inakala ni Ximenqing na natakot na si Zuhan at pinili na lang magtago sa kanila, dagdag pa ni Ximenqing habang nakangiti na di niya inaasahang may lakas pa ng loob ang ating bida na magpakita sa kanila. Nagulat naman ang mga pangit na kasamahan ni Ximenqing, nang kalmadong sinabihan ni Zuhan si Ximenqing na umalis sa kanyang harapan. Hindi nagustuhan ng pangit na si Ximenqing ang sagot ng ating bida kaya naman nanggagalaitin nitong sinasabi sa ating bida na kung inaakala nitong malakas na siya sa pagtataglay nito ng few martial arts ay nagkakamali daw ang feeling gwapo nating bida. Dagdag pa ni Ximenqing na ipapakita niya ang totoong lakas dahil nakatagpo siya ng isang miraculous fruit, at bigla na lang binago ni Ximenqing ang kanyang kamay gaya ng kamay ng uso at umatake sa ating bida habang sinasabing isa siyang immortal. Bigla ito tumalon patungo sa kay Zuhan habang isinisigaw na ipapakita niya ang kanyang bagong lakas sa ating bida. May sasabihin pa sana ito, nang bigla na lamang isang kamamao ang sumalubong kay Ximenqing, at tumilapon na naman ito ng malayo, habang kalmadong sinasabi ng ating bida na masyado na naman itong maraming sinasabi, nanginginig namang di makapaniwala si Panlianlian habang sinasabing kumain sila ng immortal fruit kaya paanong napabagsak ng ating bida si Ximenqing ng ganun-ganun lang, maya-maya pa ay nagbago ng anyo si Panlianlian at mabilis na sumugod sa ating bida, habang galit na galit nitong sinasabing tatapusin niya si Zuhan. Ngunit kalmado lang ang ating bida habang sinasabing wala itong utak, sabay buong lakas ng ating bidang inatake si Panlianlian dahilan upang tumilapon din ito, habang sinasabi ng ating bida na mahihina silang nilalang. Habang nakahandusay ang dalawang pangit, linipitan ni Zuhan ang mga ito at sa isip-isip niya na maswerte pa ang dalawa dahil isa sila sa mga nakakain ng prutas na may kakayahang i-activate ang paranormal power ng taong makakakain nito. Ngunit sinabi din ng ating bida na magkaiba ang paranormal fruit sa spiritual fruit dahil kaya lamang magbigay ng paranormal fruit ng paranormal power sa isang cultivator. Dagdag pa ng ating bida na bagamat malakas ang cultivator na nagtataglay nito, ay limitado lamang ang lakas na kayang ibigay ng isang paranormal fruit sa isang cultivator na umaabot lamang hanggang late stage. Ngunit may ibang nakakalampas sa late stage foundation realm. Gaya ng sa kanyang nakaraang buhay isang lalaki ang kanyang nakilala na nagtataglay ng paranormal power of bad luck dahilan upang iwasan ito ng karamihan kahit saan ito magpunta. Maya-maya pa'y bumitak bigla ang building ng paaralan, kasabay ng pagsulpot ng isang dambuhalang pugita na inaasahan na pala ni Zuhan magpakita dahil natatandaan niya ito sa kanyang nakaraang buhay na kasabay ng pagsusulputan ng mga heavenly treasure ay kasabay din ito ang mga halimaw. Habang kalmadong tinitingnan ni Zuhan ang dambuhalang pugita ay sa isip-isip niya na sa kanyang nakaraang buhay ay marami itong napatay, maya-maya pa ay tuluyan nang nagpakita ang buo nitong katawan habang umaatungal ng malakas, at dahil sa pagsulpot nito maraming estudyante ang sumisigaw sa takot at nanghihingi ng tulong, sa gitna ng kaguluhan, isang batang babaeng umiiyak ang pumukaw ng atensyon ng galit na pugita kaya bigla na lang itong umatake sa kawawang bata. Kaya naman mabilis na naghanda ang ating bida upang umatake habang sinasabi nitong di niya hahayaang makapanakit pa ng kahit sino ang dambuhalang pugita, nang biglang isang babae ang mabilis na pasugad upang mabilis na iligtas ang kawawang bata,
dahilan upang mapalingon ang ating bida ng may pagtataka, at matagumpay naman ang babae sa pagligtas sa kawawang bata. Kasunod nito ang paglapit ng misteryosong babae sa ating bida. Sabay sinabihan nito sina Ximenqing at Panlian-lian sa gilid na huwag matakot, dahil puprotektahan niya sila. Ay pagkamangha namang nagsalita si Ximenqing at sinasabi nito sa class president na di niya inaakalang isa pala itong immortal cultivator noon pa. Sabay tumugon naman si Panlian-lian nang may pagsang-ayon sa tinuran ni Ximenqing. Dagdag pa ni Panlian-lian na may kakayahan ngang labanan ni President Luyanzi ang halimaw di gaya ng iba habang may pang-asar na nakatingin sa ating bida. At sinabi pa ni Panlian-lian na mas mabilis itong kumilos kisa sa ating bida na nasa malapit. Magkasabay sina Ximenqing at Panlian-lian sa pagsasabing susunod sila mula ngayon kay Luyanzi, habang si Luyanzi naman ay lumapit sa ating bida. Sabay sabing siya na ang bahala sa halimaw at si Zuhan na sa bata. May pagka-assuming pa nitong sabi na mula ngayon ay kailangan na ng tatlong sumunod sa kanya at poprotektahan sila nito. Dagdag pa niya na kaya niyang ibigay sa mga ito ang kinakailangan nilang resources basta't magtrabaho lamang sila ng maayos. Habang ang ating bida naman ay nanggagalaiting iniisip na di niya kailangan ng protection mula sa isang maliit na babae dahil nagtataglay na ang ating bida ng walang kapantay na lakas. Kinakabahan namang iniisip ni Luyanzi na ang halimaw ay isang level 2 na kapantay ng isang early foundation stage. Dagdag pa ni Luyanzi na gagamitin niya ang pagkakataon upang masubukan ang lakas ng kanyang sandata. At bigla itong tumalon sa harap ng dambuhalang pugita. At habang tinitingnan ito ng ating bida ay sinasabi naman ni Ximenqing na mas malakas si Luyanzi kumpara sa kanilang tatlo kaya kailangan nila itong sundin. Habang iniisip naman ng ating bida na si Luyanzi ay galing sa isang hidden family, at baka nagtataglay din ito ng mga nakatagong abilidad. Maya-maya pa ay inakit na ng ating bida ang maliit na batang babae upang umalis na sa mapanganib na lugar. Ngunit sinabi ng batang babae habang umiiyak na baka hindi kayanin ni Luyanzi ang halimaw, kaya naman may pangungumbinsing sumagot si Zuhan na di niya kailangang mag-alala dahil malakas si Luyanzi at maya-maya lang ay matatalo na nito ang halimaw. Habang paalis na ang ating bida kasama ang batang babae ay iniisip nitong sa muli niyang pagsilang ay mayroon ng kunting pagbabago dahil lumitaw ngayon si Luyanzi upang iligtas ang buong paaralan. Lumipat ang eksena kay Luyanzi na nakikipaglaban sa dambuhalang pugita na kailangan niya ng magmadaling tapusin ito. Naghanda na si Luyanzi, at malakas nitong inatake ang gaway ng dambuhalang pugita habang iniisip na sa mga major events na kanyang nalalaman ay mayroon ng nabago. Umaatungal ng malakas ang dambuhalang pugita sa pagkaputol ng kanyang isang galami. Habang si Luyanzi naman niya nakatingin kay Zuhan habang may pagkadismaya nitong iniisip ang patungkol sa ating kung saan ay ginawa niya ang lahat upang ma-recruit ito upang kanyang maging tagasunod dahil magaling itong makipaglaban ngunit mabilis lang palang aalis ang ating bida sa nagaganap na laban, kaya naman inakala tuloy ni Luyanzi na isa lamang ordinaryong tao ang ating bida. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan ang ating bida na si Zuhan ay pumunta na sa Jingshi Canyon upang makuha ang heavenly treasure na magpapakita doon. Ngunit laking gulat ng ating bida nang makarating siya dito dahil maraming cultivator na ang nag-uumpukon sa Jingshi Canyon na may parihong pakay dito. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay makikitang muli ng ating bida si Liang Kankan na isa rin sa cultivator na pumunta at laking tuwa nito nang makita ang ating bida. Magpapakita din dito ang ilang miyembro ng hidden family. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang saganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng comment kung gusto mo ma-shoutout.